Okay. Boker Tov. Good morning. Boker Tov. That is Hebrew. Means good morning. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng oras at maayos na pangatawan na makakarinig pa tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating diretsong pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng salita. Sa umaga po ito, ang ating pong topic sa natatalakayin is sa Ephesians 2:11 to 13. Ang ating pong title ay We, Gentiles, are included in the covenants of promise through Jesus Christ. We, Gentiles, are included in the covenants of promise through Jesus Christ. So, habang inaantay po natin yung ibang mga tao na makapasok sa ating live, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation. Kasi pag nanonood naman tayo nito sa mga future na panonood, ay maririnig natin ito. No? Ang gospel po ay about Jesus Christ. It is a good news. Euangelion, no? Good news. It is a good news. Parang ang ibig sabihin niyan ay para kang naka-recover ng vaccine na galing ng isang karamdaman. So, ano yung bad news or ang karamdaman? Ang karamdaman po yung human sin. No? We are all by nature sinners because we inherited the fullness or nung corruption na nangyari kay Adam during the fall ng man. You know. So, in our natural situation, we cannot save ourselves. No? For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang good news ay about Jesus Christ. It is the work and person of Jesus Christ, the active and passive obedience of Jesus Christ, that Jesus Christ performed or fulfilled all the laws so that He can have the all righteousness na may bibigay sa atin. At the same time, yung kanyang passive obedience na siya po ay namatay doon sa krus para bayaran ang ating kasalanan. And ma-appropriate lamang yan sa atin, ang vaccine na yan or yung good news na yan, yung ginawa ni Jesus Christ at ang kanyang mga ginawa dito sa mundong ito, mapupunta lang sa atin yan sa pamagitan ng ating pananampalataya. By faith only, not by anything else. And through the Holy Spirit at mananalangin tayo sa Holy Spirit. So the gospel na ating pong tinasabi dito ay it is a good news because we are all sinners. We cannot save ourselves. All we have to do is believe on what Jesus has done for us and kanyang pagpo-fulfill ng mga batas at kanyang pagkamatayan doon sa krus, kanyang blood upang tayo po ay maliligtas. At ang tatalakayin po natin ay mga subsequent or mga detalye pong pag-aaral tungkol doon sa gospel. So, kaya natin in-title ito sa Ephesians 2:11 to 13. We Gentiles are included in the covenants of promise through Jesus Christ, through His blood. So, babasahin po natin ang Ephesians chapter 2:1 to 13, pero ang ating bigyan ng pansin po ay sa Ephesians 2:11 to 13. No? Kasi marami pong nagtatanong sa atin, ito bang kinalalagayan kong relihiyon o kinagigisnan kong relihiyon ay included ba ito sa tamang relihiyon at ako ba talaga ay makakapunta doon sa langit? Yun ang ano doon. Kung ikaw ay isang membro ng isang maliit na church na sa malayong lugar, sa liblib na puok o sa nayon, at nagtatanong ka rin kung ang iyong church o ang iyong sinasamahan ay maliligtas, ito po ang ating tatalakayin ngayon. So, the title of this message is We, Gentiles, are included in the covenants of promise through Jesus Christ. So, magbigay tayo ng panahon doon sa covenants of promise, although marami tayong tatalakayin, including our salvation, which is through grace, through faith. Let us begin. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay makarinig ng kanyang salita.
sa umagang ito sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi we believe that faith comes by hearing and by hearing the Word of God. Faith comes by hearing the Word concerning Jesus Christ. So our focus in this topic is always about Jesus Christ. Because we believe that salvation ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. So ang ating pong ang title po ay We, Gentiles, are included in the covenants of grace through Jesus Christ. Ang ating pong verse ay Ephesians chapter 2, 11 to 13, but we will read simula sa 1 para makita natin yung konteksto nito, no? So, let us open our Bible sa Ephesians chapter 2, 1 to 13. Ito po ay New King James Version. Verse 1. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceedingly riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Verse 11. Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called circumcision, made in the flesh by hands, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far, have been brought near by the blood of Christ. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat na nakarinig kami ng iyong mga salita sa Biblia. At alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Hindi ito babalik sa iyo na walang nagagawa sa buhay ng nakikinig at makikinig nito, Lord. Alam po namin, Lord, that you are sovereign God. Ang banal na Espiritu po, Lord, ang nagbubukas ng aming spiritual mind upang maintindihan namin ito, Lord. Lord, i-bless mo rin po ako, Lord, sa umagang ito upang may pahayag ko, Lord, ang iyong mga salita. Give me wisdom, Lord, upang maipaliwanag ko ng mabuti ang iyong mga salita sa Ephesians 2:11 to 13. At ganoon din po, Lord, sa aming makikinig, kasama ako, Lord, bigyan mo kami ng unawa, spiritual understanding upang maintindihan namin, Lord, ang aming kalagayan, ang aming benepisyo, ang aming mga sitwasyon. Maintindihan namin na ikaw ang tunay na Diyos na nagkatawang tao upang pumunta dito sa lupa upang iligtas kami sa aming kasalanan. Salamat po, Lord, sa lahat ito, Lord. Dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Marami po sa ating nagtatanong sa ating mga buhay, sa ating mga isip, kung ang ating church, iglesia, kung ano man tawag natin, church, assembly, ay kasama ba talaga yan sa mga ililigtas o kasama yan ng mabibenefisyuhan sa promise ng God na maliligtas? So, in fact, sa ating pong church ay yan din po ang palagi nating tinatalakay kasi we're a small church, we're a community church at dapat nating maintindihan at mga bata, lalo na sa mga bata na maintindihan talaga na itong church na to ay kasama sa
church na malaki, the Universal Church. So sa umaga po ito ay tatalakayin po natin ang sitwasyon na yan. Gagamitin nito natin ang 2:11 to 12 ng Ephesians kasi nandito po yung the covenants of promise, no? Kasi ang sabi nga ni Jesus Christ nung kausap na yung Samaritan woman doon sa well, doon sa Samaritan, na nagsasabi ang woman na ang aming mga ninuno ay nagsisimba dito sa mountain. Ang sabi nyo, kayong mga Jews ay nagsisimba kayo dyan sa templo nyo. Ang sabi ni Jesus Christ ay, you worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. No? So, parang nakakamanghang nakakamanghang statement sa John 4:22. You worship, sabi na sa Samaritan woman, you worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Bakit sabihin ni Jesus Christ ay salvation is of the Jews? Ngayon po ay tayo naman ay Gentiles tayo. So sa umagang po ito ay pupuntahan natin ang verse by verse dito sa Ephesians 2:11 to 13. Titingnan natin kung talaga bang kasama tayo doon sa covenants of grace na ibinibigay sa mga Hudyo sa pamagitan ng ating kaalaman doon sa mga Biblia, simula doon sa Genesis 3:15 hanggang sa 2:22-21 ng Revelations, doon binibigay yung covenants of grace. So sa umaga po ito, titingnan natin, ano ba itong mga Gentiles na to? Tayo yung mga Gentiles na. We are Gentiles because we are not Jews, no? Any nation na hindi galing sa Jews ay Gentiles yan. So ang una po ay, sino itong mga Gentiles at bakit sila, ang tingin ng mga Hudyo sa kanila ay ganito? Pangalawa, titingnan natin yung covenants of grace at yung Commonwealth of Israel, at titingnan natin na kasama tayo doon. At the same time, ano yung means na nakakasama tayo doon? Which is of course, obviously, sa ating binasa, Jesus Christ. O babasahin ko ulit ha. Anyway, 3 verses lang naman ito. Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. But at that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you once were far off, have been brought near by the blood of Christ. So, unang-una po, sinabi ni Pablo ito sa sulat niya sa taga-Ephesus. Ang Ephesus po ay combination, ang Ephesian Church ay combination ito ng Jews at saka Gentiles. Pero karamihan dito ay Gentiles kasi malayo-layo na ito sa Israel ito. Ito ay nasa bandang malayo na to, at ito ay journey nga, missionary journey ito ni Paul, second missionary journey ito ni Paul na in-establish itong Ephesian Church. Nung last Friday po, ang tinalakay ko po ay we are saved by grace through faith. Kung gusto niyo pong puntahan yan, ang title po niyan ay Ephesians 2:1 to 10, we are saved by grace. Salvation is by grace through faith. Kaya sinasabi dito ni Paul, therefore, pag nakakita tayo ng therefore sa ating pagbabasa ng Biblia, titingnan natin yung mga previous sentences o verses, kasi yun ang ibig sabihin niya ng therefore. No? Therefore, sabi na. Bakit yan sinabing therefore? Kasi sinabi kasi niya dito sa Ephesians 2:11, 2:1 to 11 to 10, na we are saved by grace through faith. In fact, one of the power verses ng Bible is itong Ephesians 2:8, 9, and 10. Babasahin ko yung 2:8 and 9 and by 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship,
created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Maraming pong nag-a-accuse sa Kristiyano po na ang ating daw doktrina ay hindi nagko-concern about good works, no? Sabi nila, tayong mga Kristiyano ay wala tayong pakialam sa good works because we are saved by grace through faith. At sinasabi nila, pinuputol na natin itong power verses na to. Pinuputol natin sa 9 kasi hindi natin ini-include yung 10. But we will not cut this one kasi nga sabi, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not by works. So that nobody could boast. Ang ibang translation, so that nobody could boast, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Gusto kong banggitin yung isang illustration kasi marami po sa atin ng mga taga-church ay hindi nakarinig ng aking message na yun. Ang isang palagi kong ginagamit doon na illustration is about the electric fan. When we present this kind of situation or this setting, ng ang ating analogy po sa ating buhay na we're saved by grace through faith and we will produce good works is the electric fan. So alam po natin ang isang electric fan ay mayroon po yung saksakan, mayroon din yung cordon o cord, at mayroon din yung LC, no? Ito ay ginagamit ko kasi wala akong iba magamit na illustration. Ang ating pong grace, ang grace po na galing sa Panginoon ay yung electricity na galing sa outlet which is provided by external source, no? Sa atin nagbabayad, pero magbayad tayo sa kuryente, pero sa ating pananampalataya free grace yan. Pag sinabi kasing grace, unmerited favor yan eh. Wala tayong di tayo karapat-dapat binigay sa atin. That is grace. Ngayon yung electricity, yun yung grace. Ngayon yung cord or mechanism na magpa-function o paikot doon sa LC, yun yung ating faith. Yun yung ating faith, no? Ngayon yung effect ng grace at saka yung faith natin is yung works. Ang works natin is ang aking illustration doon ay yung umiikot na LC. So, kaya nga sabi ni James, faith without works is dead. No? Kasi ang sabi ni James doon, faith without works is dead. Kung hindi umiikot yung electric fan mo, regardless kung gaano kakinis yung electric fan mo, yung faith mo ay putol yan. O yung cordon mo, bali, yung cordon mo, gaano kakinis yung electric fan mo, kalinis yan, yung mechanism doon sa cordon or doon sa cord mo ay putol. Sabi ni James, faith without works is dead. You have to examine your faith whether it is correct. Kaya nga sabi ni James na James is referring to people or some sort of Christians na nag-iisip sila na anyway, we're saved by grace through faith and we will not produce any works. Sabi ni James, mali kayo. Mali kayo kasi dapat i-check niyo yung faith niyo kasi baka putol yung faith niyo katulad ng cordon ng cord or wire ng electric fan na hindi naman talagang maganda lang tingnan yung nyo, yung akala nyo may tama naman yung sinaksak nyo doon sa faith which is grace which is Jesus Christ. So, kung gusto nyo pong bigyan ng pansin ninyo, nandun yun sa aking isang sermon na Ephesians 2:1 and 10. At ginamit nga natin doon na dito ay pinapakita ni Pablo na for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Gift of God dito. What is a gift? Ang gift ay libre yan. Ang iba, pilosopo pa. Kung hindi mo tatanggapin yung gift, hindi mapapunta sa iyo. No? Yun na yan, pag-iisip na yan ng na parang binigyan ka ng diamond worth 2 million pesos. Tapos sabihin mo, kung hindi ko tinanggap yung gift mo na 2 million pesos, wala kang magagawa. No? Hindi mo ina-appreciate yung grace of God. Kasi gusto mo lang kumontra eh. Kaya nga sabi, the natural mind cannot please God because enmity talaga to. Enmity. No? Enmity. Kalaban talaga ng Diyos yan. Ayaw mong tumanggap, even binibigyan ka na ng grace. No? So umagang ito ay titingnan natin yung sinabi ni Paul dito. Na dito sa 11, sinabi niya dito, therefore, remember that you once Gentiles in the flesh. So, nakafocus ito sa Gentiles talaga. Kasama tayo doon. We are Gentiles because we are not Jews. Meron term yan sa Hebrew, goy. Ang Gentiles kasi nation. Meron din Greek yan. Nakalimutan ko yung Greek word. Referring palagi yan sa
hindi kayo kasama ng nation namin. Pag sinabi ng mga Hudyo yan, pag sinabi nilang Gentiles yan, ibang nasyon yan. Hindi namin kayo ka-nasyon, hindi namin kayo ka-uri, no? Kaya nga sabi ni Paul dito sa mga Gentiles na Kristiyano, alam niyo ba, niligtas na kayo ng Panginoon? Yan ba, binanggit natin yan sa Ephesians 1, Ephesians 2, 1-10, na talagang ito yung parang pinaka-moral booster ni Paul sa mga Kristiyano na lumalaban sa mga kasalanan, sa mga kalaban na iba, doktrina. Ito yung parang Ephesians ay more on the blessings of God. Now, blessed the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Binuhos na ni Paul dito na bless kayo. Pero pinokus niya ngayon dito sa mga Gentiles. Sabi niya, you are Gentiles in the flesh. Bakit pinupuntirya na naman tong flesh na to? At nandito na naman yung word na you are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by group. Napapansin natin yung word na uncircumcision dito is a proper noun, nakakapitalize. At saka yung circumcision ay nakakapitalize din. Kasi ang kung mayroon tayong racial discrimination ngayon, mayroon ding religious discrimination at righteousness discrimination ang mga Hudyo na yung mga circumcision group, yung capital C circumcision group, ay group of Jews yan talaga na parang legalistic talaga sila. At sa paningin nila, karamihan sa kanila, in fact, kung wala pa si Jesus Christ, ang tingin nila sa mga Gentiles ay mga aso yan. Sorry na ang tingin natin sa mga aso ngayon ay maganda, no? Pero sa kapanahonan nila, ang aso ay pangit yan sa kanila. Ang aso ay mga galang aso yan. Nandun ngayon sa yung parang isang dumping area doon na hinahalin tulad nila sa isang hell na doon ang mga garbage ay palaging sinusunog at kaya hindi na namamatay yung apoy doon. Doon gumagala yung mga dogs, no? So ang Gentile sa kanila, yung mga dogs yan, madudumi yan at panggatong sa impyerno yan sa kanila. So ganun ka, kung maintindihan natin ng racial discrimination ngayon, ganun sila ka discriminate, mayroon silang discrimination talaga. Kaya tinatawag nila ang mga Hebrew ay uncircumcision group. So, makikita natin doon mayroong circumcision group, mayroong uncircumcision group. Kasi ang mga Hudyo, and the 8 days, kailangan ipatutuliin nila yung kanilang mga anak. So, walang Hudyo doon na hindi tuli. So, ang tawag nila, kung hindi ka tuli, Gentiles ka, hindi ka tuli. Sabi ni Paul dito, therefore you once Gentiles in the flesh. Ngayon, Gentiles in the flesh, referring ito sa mga hindi tuli, pero malalim ang ibig sabihin nito ni Paul. Dati kayo ay, you are Gentiles or people, group of people, hindi nga kayo Hudyo, pero in the flesh kayo. Ang ibig sabihin kasi na flesh, sa atin na pag-aralan ay, that is the lust of the flesh. Alam po natin, babalikan ko ulit yung ating illustration sa 1 Thessalonians 5:23 na our whole being is composed of 3 components: body, soul, and spirit, no? Ngayon itong when Adam fall o yung mankind fall, namatay ito spirit, itong body natin nagkakaroon ito ng mayroon isang parte dito na flesh. Itong flesh na to, ito yung human nature natin na makasalanan. Kaya nga, pag nakakarinig tayo ng flesh dito, parang most usually, yung flesh yun na yun yung nag-i-influence doon sa body, nandun sa body, na nag-i-influence sa atin, sa soul, upang gumawa tayo ng kasalanan. Pero sometimes, kaya din tayo may mga terms din na flesh, referring din yan sa body, kaya minsan tayo nalilito kasi pag nagbabasa tayo ng Biblia, pag sinabi natin flesh, meaning the body. Pero mayroon talagang specific din no, na nagbabasa tayo ng Biblia. Pag sinabi ng the lust of the flesh, ang ibig sabihin na the lust of the flesh which is in your body. Kaya nga malalim itong pinapakita ni Paul dito na parang you Gentiles in the flesh who are circumcision by what is called circumcision made in the flesh by hands. So sabi ni Paul, ano lang yan, parang
legalistic lang yan, natutuluin lang kayo. Pero ang ibig sabihin talaga ng circumcision na gustong iparating ni Paul dito, na ngayon hindi na kayo uncircumcised, but circumcised na kayo, ay nandito sa Colossians 2:11. Sabi dito sa Colossians 6:11, ito yung circumcision, not my hands. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Colossians 2:11. Sabi ni Paul din dito sa mga taga-Colossae. In Him, you were also circumcised with circumcision made without hands. Hindi ito yung circumcision na nire-repair ng mga Hudyos na legalistic or ceremonial, by putting off the body of the sins of the flesh. Makikita nyo dito na mayroong word na flesh. By putting off the body of the sin of the flesh, yung body of the sin of the flesh. No? By the circumcision of Christ. Iba itong circumcision ni Christ. Ang circumcision is Christ hindi gawa sa hand, kundi gawa sa buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the work of God, and raised Him from the dead. No? Ito namang buried naman, ito ay parang symbolism ito nung namatay si Jesus Christ, kasama tayo, nalibing na yung ating body. Kaya nga minsan nalilito tayo, patay na ba yung aking body with the flesh? Or ano yung patay? Ano ba yung sinasabi mo, Brother Carlo, na patay? Dati yung ating kabuhan, after the fall, nung hindi pa tayo na-regenerated, dead yung ating sin. Kaya pag nakarinig kayo, you're dead on your trespasses and sins, ang ibig sabihin yun, yung spirit yung dead. Yung body mo na puno ng flesh, hindi pa dead yan. Pero dito sa 12 dito, buried with Him in baptism, in which you also raised. Napako na yan doon sa cross. At hindi na supposed na kakagawa yan. But still, we are in the flesh, kaya nakagagawa tayo ng mga kasalanan. Babalik tayo dito, baka lumihis tayo. Sabi dito, who are called by the uncircumcision, but is called the circumcision made in the flesh by hands. At that time, you were without Christ. So sabi ni Paul, tandaan nyo, you are saved by grace through faith. Tandaan nyo, mga hentil, kayo ay dating makasalanan kayo, no? At hindi nga kayo na-circumcise. Even hindi kayo na-circumcise physically, hindi din kayo na-circumcise ng by spirit. At without Christ kayo. Ngayon, pupuntahan natin yung pinaka-title natin sa ating dito. Ito na yung pinaka-ano dito. Being aliens. Anong aliens? Hindi tayo kasama. Being aliens from the Commonwealth of Israel. Hindi tayo doon sa political group ng Israel, which is yun talaga ang special people ng Christian kasi ng God, kasi we are saved. Yung component talaga na unang binigyan ng God is yung Israel. Kaya Israel is very important na hindi tayo nagkasama doon sa Commonwealth. Mayroon akong isang sermon dito during the start of the COVID-19, mga April yun, na how can we be included in the Commonwealth of Israel? Although kasama din yan sa Commonwealth, pero ang bibigyan natin ng pansin dito ay yung and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Bakit po covenants of the promise? Covenants, plural of the promise. No? Alam po natin na we believe in the everlasting covenant. No? Kasi itong mga covenants of the promises, covenants of the promise na inilagay ng God doon sa Israel, na makikita natin doon sa Old Testament and the New Testament, ay the reflection of the manifestation of the covenant made in heaven by God the Father and God the Son. And kung bibigyan natin ng theoretically correct o talaga kasama din si Holy Spirit, na si God ang nagplano ng ating kaligtasan, si Jesus Christ ang pinapadala niya to save. The same time, yung Holy Spirit ang mag-a-announce at magkukonvince natin na talagang tayo ay niligtas ng Panginoon. That is the pinaka major covenants of grace na wala pa tayo noon. But si Jesus ang nagre-represent ng mankind, no? By the way, ano yung covenant? Ang covenant po ay isang usapan yan, isang kasunduan yan, na usually doon sa dalawang parties, doon sa dalawang tao na
pareho sila ng kalagayan. Yung parang more or less, ka-level sila. Kasi, kasi ang covenant kasi mag-promise yung isa, ibibigyan ko yung service mo, babayaran mo ako. Ganun yung covenant. Pero dito, hindi kaya ng God, hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Yung God, si Jesus Christ na second person of the Trinity. By the way, we believe in Trinity, that God is one, but three persons, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Son is Jesus Christ. Ngayon, ang ating pong mga covenants dito ay marami po tayong mga covenants na nagre-reflect dun sa pinaka-covenant. Ang una po ay yung covenant ni Noah. Covenants of grace yan. Explain ko ngayon. Yung covenant ni Abraham, covenants of grace yan. Yung covenant ni David, covenant of grace yan. Yung Mosaic covenant na marami nag-iisip na hindi yan covenants of grace. Covenants of grace din yan kasi it is just added na ma-emphasize yung ating kalagayan na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kaya tanggapin natin yung covenants of grace. And the last covenant is the new covenant na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, spiritual ay binigay na yan sa atin pero later sa Israel ibibigay din yan. Ngayon, bakit ko po sinasabi ang the only covenants of works na ibinigay sa Biblia ay yung kay Adamic covenant. Alam niyo ba yung Adamic covenant? It is a covenant of work. Pag sinabing covenant of work, trabahuin mo. Pag natrabaho mo yan, bibless kita. Ang covenant of work na nandun ay, Adan, ikaw mag-alaga ng mga hayop dito, ikaw lahat-lahat, bibless kita, pero huwag mong kainin yung fruit of the knowledge of good and evil. Fruit of the knowledge of good and evil na nandun sa gitna. Pero nagkamali si Adan sa si Eva, ngayon, nag-fall ang tao. Kaya nga, doon sa Genesis 1 hanggang Genesis 14, yun po yung covenants of works. After that, puro na yung covenants of grace. Kasi doon sa Genesis 3:15, sabi dito sa Genesis, this is what we call proto-evangelion, no? Yang alam po natin ang evangelyo, yan parang good news yan PROT, evangelion, one word lang yan, PROT, evangelion. Sabi dito sa 3:15 and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sabi ng God doon kay Satan, yung seed ni isang woman, no, which is Jesus Christ yan, no? He shall bruise your head. Dudurugin ka niya, patay ka, Satan. Ikaw, bubruise lang niya yung hair, yung parang yung paalang ng kaya nga ang isa doon, ang simbolis ang doon, namatay si Jesus Christ pero akala ng devil nanalo siya pero hindi niya alam na ang tagumpay ay yung death of Jesus Christ. Death of Jesus Christ. Ngayon, bakit po yung ano po yung Noah, alam po natin yung covenant ni Noah, 'di ba? Nag-flood tapos mayroon nang parang naligtas na sila Noah na lang tapos binigay niya yung covenant sign which is the rainbow. Ang rainbow ay covenant sign niya na hindi na papatayin ng God ang mga tao sa pamagitan ng tubig. Hindi na magkakaroon ng great flood all over the world. Ang covenant of the Noah din ay parang mayroon din siyang parang so 9 sa Genesis 9. Genesis 8. Sabi dito sa Genesis 8, sabi na, isa dito sa mga covenants, while the earth remains, seed time and harvest. Kailang hindi sisirain ng God yan. Pag nagtanim ka, may harvest. Cold and heat, no? Kung may panahon na malamig, mayroon ding mainit. Winter and summer, day and night shall not cease. So, isa sa mga covenant ng Panginoon niya na pag may nagtanim dyan, expect mo may mag-harvest dyan. Pag may malamig, expect mo may mainit na panahon. Huwag mong isipin na puro na lang lamig. Pag may winter, huwag mong isipin na hindi naman matatapos yung winter. Mayroong summer. Pag may araw, day, mayroong night. So, isa yan sa mga covenant na ipinapromise sa Hudyo.
Kasi Hudyo ang topic dito eh. Pero yan ay later on, kasama tayo doon. No? Kasama tayo doon. Bakit ko kasama yan? Kasi through Jesus Christ nga. Ngayon, doon sa Abrahamic Covenant, ang Abrahamic Covenant ay pinangakuan si Abraham na bibigyan siya ng mga lahi, descendants, na kasing rami ng mga bituin, kasing rami ng bituin sa langit. At mayroon din mga verse kasing dami ng mga buhangin sa dagat. At pagpapalain ko ang sino mang pagpapala sa iyo. That is the covenant of, pinaka-major covenant yan sa lupa kasi ibinigay kay Abraham yan. At sabi nga doon na parang talagang bibigyan ko kayo ng isang lugar na yung Canaan, which natutupad na ngayon kasi 1948, binigyan sila, nakabalik sila doon sa Canaan. And in fact, mayroon ding hula sa kanila na ang salita nila ay isa lang, Hebrews. Ang Hebrew po ay hindi na ginagamit yan for how many years, but in isang tao doon ng 1880 ay si Eleazar ben Yehuda ay ginamit niya na naggagawa siya ng parang isang Hebrew language at ngayon ay ginagamit na sa Israel. So mga prophecy about Abrahamic covenant ay napofulfill. No, in fact ngayon mayroon mga covenant doon na imposibleng tumubo ang mga halaman sa Israel. Pero napakatalino ang mga tao ng Hudyo, mga scientists sila, binigyan sila ng katalinuhan ng God na makaproduce sila ng napakaraming mga pagkain dun sa Israel ngayon. Kaya nga, kung titingnan mo ang Hudyo, maliit lang sila na bansa, ilang million lang sila, siguro ngayon mga 14 million lang sila. Ilang billion ang tao ng world. Dami, no? Ilan ang nanalo ng Nobel Peace Prize sa kanila? Napakaraming Nobel Peace Prize sa kanila. 195 something lata out of ilang 700 or something, di ko alam. Pero ibig sabihin, ang proportion ng nananalo ng Nobel Peace Prize sa kanila ng mga matatalinong tao, napakalaki compare doon sa buong population ng mundo. Pero ang population ng Israel napakalaki. So, itong mga Abrahamic covenant na to ay parang natutupad dito sa mga propesya na talagang bibigyan ko kayo ng lupa at pagpapalain ko kayo. Pero ang Israel ay nagkakamali sila. Siguro ang purpose ni ng God na ipapakita talaga na you are still a man, and because of natural nature nyo, you're a sinner, no? Huwag nyong tingnan ang Israel na model yan, kasi although sa ating Sunday school ay palaging model si David, palaging model si Samson, palaging model si David, palaging model kasi pinoproject lang ng mga Sunday school teachers yung mga mabubuting characteristics ng mga fathers natin sa Old Testament. Pero kung titingnan mo, kung lalaliman mo yung pag-aaral mo ng Old Testament, lahat yan makasalanan. Alam nyo ba ang school teacher kung paano pinaproject si Solomon? Napakabait ni Solomon, napakatalino, di ba? Pero tingnan mo ang buhay ni Solomon. Hindi yan siya perfect. In fact, kabaliktaran nga eh. Pero yun pinapadaan ng God ang kanyang lahi. Si Davidic Covenant, ang kabi ng Davidic Covenant ay doon sa line mo, David, doon magdadating yung Messiah. At doon, ang kay Davidic Covenant ay magkakaroon ng kingdom, everlasting kingdom, which will be fulfilled in the millennial kingdom, 1,000 years. Ngayon, marami nag-iisip sa atin na ang Mosaic Covenant ay covenant of works. Kasi sabi kay Moses, okay, ito trabahuin mo, magpapalain kita. Pero kung lalaliman mo yung Mosaic Covenant, including the Ten Commandments, it is part of the covenants of grace. Kasi dito po nga makikita natin sa Galatians 3:16. Ang nakasulat dito sa Galatians 6:16, although
kasi mamaya ko nasabihin yung New Covenant. Ito na ngayon paano tayo naglilink. Kaya ang title natin, We Gentiles are included in the promise of God. Kasi ganito yon. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Galatians 3:15, no? Pero ang pinaka 16 talaga ang important. Sabi ni Paul dito sa mga taga-Galatians na nalilito din na ang salvation ba nila ay by grace o by some putting of works. Sabi niya sa Galatians 3:15, Brethren, I speak in the manner of men. Though it is only man's covenant, no, it is confirmed. No one annuls or adds. Ang sinasabi ni andito, yung covenant ni Abraham, no? Sabi na, though it is only man's covenant, it is confirmed. No one annuls or adds to it. Kasi nalilito sila. Inanal ba yung Abrahamic covenant ng Mosaic covenant? Kaya ito yung sulat ni Pablo. Brethren, I speak in the manner of men, though it is only a man's covenant, yung Abraham covenant, yung parang sinasabi niya, even nga sa covenant ng man, it is confirmed, no one annuls or adds. Now, to Abraham, no? Yung Abrahamic covenant, unto his seed, where the promise made, he does not say, unto seeds, as many, but as of one, unto your seed, who is Christ. Huh? And this, I say, that the law, ng covenant, Mosaic covenant, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer a promise, but God gave it to Abraham by promise. Alam po natin, pinaka-greatest reflection ng covenant of grace ay nandun kay Abraham. Pinaka-mother of covenant yan, na mga covenants dito sa Old Testament. Ang promise kay Abraham, hindi ito ikaw, ako, binigay lang to kay Abraham. In fact, nung nagka-pirmahan na, tulog si Abraham dito, pinatulog, binigyan ng anesthesia para makatulog. Kasi kung siya ang dadaan doon sa covenant na yan, hindi na mapopulfill yan. So, si God ang dumaan doon kasi mayroon isang doon na maghahati sila ng kanilang signing of covenants kasi maggagawa sila ng mga animals, hatiin nila yung animals, lalagay nila doon sa kabilang side, tapos dadaan yung dalawang tao, kung sino parang signature yan sa kanila. Ginawa ng God, pinatulog niya si Abraham, siya ang dumaan nun. Ang ibig sabihin yan, promise yan. Hindi ang covenants of works, covenants of promise. Ang covenants of promise ay ang God ang magpo-fulfill. Kaya nga, balikan natin, our salvation is by grace through faith. Ngayon po, ang last covenant po ay makikita natin dito sa New Covenant, which is, spiritually speaking, nandito na yan, pero eventually sa Israel, kasi iba nga ang kanilang dispensation, sorry for the word, dispensation sa Israel. Huwag nyo muna lituhin na yung sarili ko na yung kung ako ay dispensationalist o hindi dispensationalist, pero naniniwala ako na mayroon talagang Israel na babalik ang Panginoon sa Israel, at sila talaga yung parang ngayon ang Israel kasi hindi naniniwala kay Jesus Christ Pero sabi ni Jesus Christ, unless nasabihin nyo blessed na i-welcome nyo ako sa Israel, hindi ako babalik. Kaya nga, tinatrabaho ngayon ng Panginoon at iba't mga grupo na talagang maniniwala kay Israel. Ngayon, ang point ko dito ay, buksan natin ang Hebrews 8. No? Hebrews 8, kasi nandito yung New Covenant. Kung ang New Covenant, kasi wala na tayong oras, matatagpuan yan sa Jeremiah 31:31, Ezekiel 36:26, nandun yung Pero ang nandito sa New Testament, for if the first covenant, 8 ng Hebrews verse 7, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Bakit house of Israel and the house of Judah? Kasi ang history po na ito, although sa ating paningin ngayon, Israel lang yan, kanila talaga nahati yung tribes ng Israel at saka Judah. Kaya ganito yung pagkasulat. Israel, the 10 tribes, and Judah, the 2 tribes. Not according to the covenant that I made with the fathers in the day when I took them with the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant. I disregarded them, says the Lord, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord.
I will put my batas, in their mind, and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach their neighbor, and none of his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, for the least of them to the greatest of them, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Mayroon din yan sa Hebrews 10, pero hindi na natin because of the lack of time. Mga kapatid, ang sinasabi dito ay para sa atin ito. Ang una kong katanungan kanina ay, ang aking bang relihiyon na kinasasakupan o kinalalagyan ngayon ay kasama ba doon sa talagang covenants of promise? Ang sagot ko doon ay binasa ko doon sa Galatians 3:16 na hindi sa seeds ni Abraham kundi sa seed, which means Jesus Christ. If you believe in the Lord Jesus Christ, kasama na kayo. Una-una, individually. Pangalawa, collectively, we believe in the universal church, and it is reflected in the local churches in the whole wide world. Wala pong exclusivity na ang pangalan lamang ng church na yan ang maliligtas. Kaya minsan wala yung pangalan ng church nyo. Ano ba pangalan ng church nyo? Wala yung pangalan nyo sa Biblia. Hindi na importante ang pangalan ng church ninyo kasi ang purpose ng pangalan ng church na yan ay for the Secretary of Exchange Commission lang naman yan para ma-register yung church nyo. Pero ang pinaka-church talaga is the universal church, no? The universal church na talagang ginawa ng Panginoon. So, ano bang bottom line nito? Ang bottom line nito ay ganito pa rin. Basahin pa rin natin ang bottom line. Kasi ang bottom line nito ay ganito pa rin. Magugulat kayo sa bottom line. Ang bottom line pa rin ay ganito. Therefore, remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time you were without Christ. Mga kapatid, katulad ng mga Gentiles dito sa Ephesus na to, were at the time without Christ when we do not believe in the Lord Jesus, being aliens from the Commonwealth of Israel. Di tayo kasama dun sa grupo ni Israel talaga, ng bayan ng Israel. And strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. If you do not believe that ang ano talaga ay galing talaga sa Israel yan, galing sa Hudyo yan, ang inyong religion ay galing sa Hudyo yan at tayo ay nananampalataya. Bakit nakakonect tayo? Because of the Bible. Kaya nga importante ang Bible ito. Maraming nagsasabi, hindi ako sasali dyan sa inyong religion. Bakit hindi ka sasali sa aming religion? Kasi wala naman ang religion na nakasulat sa Bible. Pangalawa, wala kayong succession. Maraming mga reason na bakit at kami lamang ang totoong mga religion. Mga kapatid, kaya nga dito sa church na ating kinalalagyan ngayon, huwag kayong matakot na ang church na kinalalagyan nyo ay hindi kasama dun sa church talaga na universal church. Kasi ang pinaka bottom line nito, Jesus Christ. Nga? Sabi, but now in Christ Jesus, who once were far off, have been brought near by the blood of the Christ. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ doon sa kanyang Last Supper, this is the blood of my covenant for the forgiveness of sin. Kaya nga symbolism yung Lord's Supper. This is the blood of the covenant. Ang pinaka bottom line pa rin dito. But now in Christ Jesus, if you believe in the Lord Jesus Christ, you were once far off, malayo kayo, have been brought near by the blood of Christ, by the blood of Christ. Ngayon, paano natin matitiyak na ang ating simbahan ay nasa Panginoon? Siyempre sabi, kailangan natin isulat yung ating statement of faith. Yes, importante yung statement of faith kasi at least mayroon kayong understanding na yun ang ating pinanampalatayahan, pero ang pinaka-importante pa rin, babalik tayo sa Panginoon. Pero sinabi ko nga doon sa ating sermon doon, what is the purpose of the statement of faith? No? Ang purpose ng statement of faith, yun ang ating guide sa ating pagtuturo doon sa ating mga church members or church visitors or kung ano man, ito yung ating pinanampalatayahan. Ang pangalawang purpose ng
statement of faith ay para malaman natin na in line ba yung ating statement of faith doon sa karamihan ng mga churches, no? Kaya nga nagbabasa tayo, ano ba yung pinanawalaan ni Charles Haddon Spurgeon? Ano ba yung pinanawalaan ni Martin Lloyd Jones? Na ano ba yung pinaniwalaan doon ni na George Whitefield? Ano ba yung pinamaniwalaan ni George Mueller na talagang napakatindi ang si George Mueller, nagtayo ng orphanage na hindi siya nanghingi ng donor, mag-pray lang siya sa God pero pinoprovide ng God ang kanyang mga kailangan. Ano ba yung church ni Hudson Taylor na first missionary sa mainland China? Ano ba yung church ni William Carey na although nahirap na ng kanyang pamilya, pumunta siya doon sa pinaka dulo ng India at nag-missionary siya? Ano ba yung church ni David Livingstone? Dapat iba-back up natin yung ating church doon sa mga ano. Kaya maganda nga ngayon sa internet kasi nababasa natin 100 years, 150 years, 500 years pa nga kung ano yung mga statement of faith nila. At gusto kong babanggitin na although sa ating statement of faith mayroon tayong 10, pero ang pinaka-importanting statement of faith doon ay parang 5 or 6, no? Number 1, the scripture is the sole authority. Ang ibig sabihin nun, kung ano man yung pinagsasabi ng Biblia, yun ang ating susundin. Kasi minsan, ang mga tao, nagkakamali sila. In fact, si Solomon, napakatalinong tao, nagkamali. No? Si David, na doon talaga pinrami siya, nagkamali din. Naniniwala pa tayo sa ating mga magisterium ngayon na minsan, wala naman tayong ano doon. Pero minsan sa Dark Ages, corrupted talaga yung magisterium ng isang religion na binigay talaga ang light ng Panginoon na mayroong isang tao na mabubuksan din. Yun kaya nga, the Bible is the sole authority sa ating pananampalataya. Pangalawa, the doctrine of God. That God is one but three in person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya nga, di mo kayo maniniwala sa akin ngayon, pero if your church is not receiving the Holy Spirit, the Trinity, sabi ng Biblia, mayroon talagang Trinity. Hindi yan inimbento ng 3rd century or 4th century. Nandun yan na talagang God is one but in 3 persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jesus Christ is God, the deity of Jesus Christ. Na Jesus Christ is co-eternal, co-equal, and co-essence with God the Father. Jesus Christ is the Yahweh. He is the Creator. He is the covenant God na pinapromise dito. Hindi yan siya God na under siya kay God kasi Arianism yan eh. If you do not believe that, dapat saliksikin nyo, ang church nyo ay talaga bang naniniwala si Jesus Christ ay equal talaga with God and He is God talaga, na Yahweh talaga, covenant God talaga. And number 4, Jesus Christ is human. True human talaga. True human kasi He cannot save us if He is not human. At ang pang-5 po na minsan ay hindi talaga natin makukuha, salvation is by grace through faith. Substitutionary atonement. We cannot be saved by our religious affiliation, by our works. Kailangan natin maniniwala na Jesus Christ is the only Savior. He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father, and we will be saved by grace through faith lamang. So, dito po ay nakasulat po dito na parang remember that you once Gentiles in the flesh, or called circumcision by what is called the circumcision made by the flesh of hands. Hindi po ito legalistic way, hindi ito external way, no? Kasi sinabi ni Paul, kayo dati yan ang pinaniwala nyo, external na mag-circumcise pa kayo. And that time you were without Christ, wala kayong Christ kasi Gentiles ka kayo. Ang mga pinagsisimba nyo ay mga rebulto at saka mga goddess and god of sino man mga god of Greek or god of Romans, no? Being aliens from the Commonwealth of Israel. Hindi nyo nga alam na pinili ang Israel at mayroon silang bayan na pinili talaga ng Diyos. Hindi nyo alam yan. Hindi pa naabot ng radar nyo yan. And strangers from the covenants of promise,
Hindi nyo alam yung mga covenants of promise na piramis yan kay Abraham, kay David, kay Moses, at ngayon sa atin, na we are saved by grace through faith. Having no hope. Dati wala tayong pag-asa. And without God in the world. Hindi ito, without God in the world. Ano yung God na sinasamba namin? That's useless, nothing yan, God in the world. Kung hindi yan ang God talaga na God of Abraham, Isaac, and Jacob, Israel, the God of Israel and the God Jesus Christ who incarnated na nagkatawan tao, hindi yan God. Without God, sabi niyo po, without God in the world. Pero ang pinaka-cleanser talaga, but now in Christ Jesus, you who once were afar have been brought near by the blood of Christ. We can tackle some more of the blood of Christ, but pinaka-importante pa rin dito mga kaibigan, mga churchmate, na we are saved by the grace through faith in the Lord through Jesus Christ lamang. Salvation is of God and salvation is through Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Peter, there is no salvation in no other. Salvation is found in no other because there is no name under heaven given to men in which we will be saved. Anong pangalan naman? Jesus Christ. Magalit mo kayo sa akin na magalit. Sasabihin ko sa inyo ngayon, kung ayaw nyo mapunta sa impyerno, that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. And you believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, not by your works. Kaya nga sabi ni Jonathan Edward, kung umaasal lang kayo sa inyong work, ang inyong work ay para yung cobweb o yung alam niyo yung cobweb, yung web ng mga spiders. At ikaw ay parang bato. Pag binagsak mo yung sarili mo doon sa cobweb, which is representing your good works, yun lang ang magagawa ng good works mo. Dire-diretso ka pa rin sa dagat-dagatang apoy. Yun ang sinabi ni Jonathan Edwards, na one of the great theologians. Ang sinasabi ni George Whitefield na inuulit-ulit ni Charles Haddon Spurgeon at iba, if we will think that our salvation is through good works, para ka nag-isip na you can climb to the moon, to the buwan, using rope made of sand. Kung nag-iisip ka na maliligtas ka sa sarili mong gawa, isipin mo na rin na kaya mo umakyat dun sa buwan na gamit ang lubid ay buhangin. Yan ang sabi ni George Whitefield, isa sa mga the great na mga evangelists na nakapag-save sila ng thousands of people in one day, in one sermon. And kaya ko sinasabi yan kasi although ang ating main talaga ay Bible talaga, but we have to research kung ano yung mga pinanggalingan ng ating church. Hindi tayo bigla na lang sumupo na isang church. May pinanggalingan ito at it started in the Jews. Sabi nga ni Jesus Christ, you worship what you do not know. We know what we worship. Salvation of the Jews, and we are included in the covenant of the Jews because of Jesus Christ. We are included in the covenant of the Jews, or the promise of the covenants of the promise because of the Lord Jesus Christ. Sabi nga, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. At kung maniniwala kayo, ma-influence nyo ang inyong household at mag-pray din tayo na maligtas din sila. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami po Lord ay naniniwala na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Hindi namin to kaya sa aming sariling paliwanag, gaano kami kagaling na magpaliwanag, ngunit alam po namin na ang banal na Espiritu lamang, Lord, ang nagpapaliwanag sa amin, Lord. Lord, pinapanalangin namin, Lord, na ang mga salita na to, Lord, ay pupunta sa mga taong gusto mong ipapunta. At alam po namin, Lord, na you are a sovereign God. At sabi mo nga, Lord, hindi babalik ang iyong mga salita sa iyo na walang nagagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, bless mo, Lord, ang makikinig na sila, Lord, ay malaman na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Sila ay makasalanan. Maski anong relihiyon ng kanilang sasalinan, di nila maliligtas ang kanilang sarili, di nila maliligtas sa kanilang sariling kakayahan, ngunit sa grasya lamang ng Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng aming pananampalataya. Lord, patuloy na ang pinapanalangin na maintindihan ito, Lord,
ang mga tao magsisi sa kasalanan at lumapit sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Sa mga members po ng church, Lord, bigyan mo po kami ng gabay na kami, Lord, ay maniniwala talaga at confident na you are our Savior and our salvation is secure in your hand. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus' name, Amen. God bless po.